Mga kasambuhay, sa ating paglalakbay sa daan ng krus na ito, gagabayan tayo ng temang sa iisa, tayo ay iisa. Ito ay salin mula sa katagang Latin na in illo uno unum, mga salitang matatagpuan sa coat of arms ng ating mahal na Santo Papa Leon. Ipinahayag ng temang ito ang diwa ng pagkakaisa, isang pagkakaisang malalim na nakaugat sa komunyon o pagkakabuklod-buklod nating lahat bilang iisang katawan ni Kristo, ang simbahan. Bilang isang simbahan na naglalakbay ng sabay-sabay, halina't ating pagnilayan ang mga estasyon ng daan ng krus ni Kristo. Buksan natin ang ating puso't isip sa salita ng Diyos at pagnilayan natin ang 13 mahalagang kabanata sa paglalakbay ni Jesus sa daan ng krus. Ako po si Father Oliver Berhel Par, SSP, at kasama si Father Sebastian Gadya III, SSP, ang mga magiging gabay ninyo sa paglalakbay at pagninilay na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesukristo, babalikan namin ngayon sa aming mga puso at isipan ang iyong mapagpakasakit na paglalakbay patungo sa Kalbaryo upang maganap ang pagliligtas mo sa amin. Aalalahanin namin ngayon na ang iyong paghihirap ay tanda ng iyong wagas na pag-ibig. Ang iyong pagpasa ng krus ay salamin ng pag-ako mo sa aming mga kasalanan. Ang iyong pagpapakasakit ay sukatan ng iyong pagpapatawad. Panginoon, sisimulan namin ang pagtahak sa daan ng krus. Pangunahan mo kami sa pagbagtas ng iyong mga yapak upang ito ay maisagawa namin ng may pagsisisi sa aming mga nagawa at pagpapahalaga sa iyong ipinamalas na pag-ibig sa amin. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang unang istasyon, ang huling hapunan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bago pagdaanan ni Jesus ang mahirap na daan ng krus, inanyayahan niya ang kanyang mga alagad sa isang hapunan. Doon, hindi lamang pagkain na nagbibigay ng lakas ng katawan ang kanyang ibinigay, kundi pati na rin ang pagkaing nagbibigay ng buhay. At ito ang bili ni Jesus sa kanila, kanin ninyo ito at inumin. Ang ating paglalakbay sa mundong ito ay isang daan ng krus. Napakarami ng pagsubok ang pinagdadaanan natin. Maraming beses na madadapa tayo dahil sa pagod, makikipagtunggali tayo sa mga kasalanang paulit-ulit na tumutokso at nagpapahamak sa atin.
Dahil sa dami ng pagsubok at suliranin, napaghihinaan na tayo ng loob at napapagod na ang ating isip at puso. Ito ang dahilan kaya't sinisimulan natin ang daan ng krus sa huling hapunan. Ipinaaalala sa atin na bagaman parang isang daan ng krus ang ating paglalakbay dito sa mundo, hindi tayo pinababayaan ni Jesus. Sa halip, ibinilin niya sa atin na kanin natin ang kanyang katawan at inumin natin ang kanyang dugo. Sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng lakas at katatagan ng loob, puso at isipan. Lumapit tayo sa inihandang hapunan ni Jesus. Tanggapin natin siya araw-araw sa banal na misa. Sa Kanya tayo humugot ng bagong lakas na kinakailangan natin sa daan ng krus ng ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, iniwan mo sa amin ang paraan kung paano ka namin aalalahanin. Ito ay ang huling hapunan. Ito ang kaganapan ng iyong pangangaral, paggawa ng mga himala, at pagpapagaling. Ito ang buod ng iyong buong buhay. Iniwan mo sa amin ang isang maliwanag na halimbawa ng paglilingkod at pagpapakumbaba. Ang banal na Eucharistia ay iyong itinatag sa huling hapunan. Kami ay nagiging bahagi ng iyong katawan. Nakikiisa kami sa iyo at ikaw ay nananahan sa amin. Binibigyan mo kami ng tunay na pagkain na hindi lumilipas, ang tinapay ng buhay na maghahatid sa amin sa buhay na walang hanggan. Maglalaan kami ng panahon sa iyo, magsisimba kami tuwing linggo at pistang pangilin. Ikukumpisal namin sa pari ang aming mga kasalanan. Iyahanda namin ang aming mga sarili sa pagtanggap sa iyong mahal na katawan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Sebastian Gadia III, SSP. At isang biyaya po para sa akin na makasama ninyo sa ating pagninilay sa daan ng krus. Sama-sama po nating lalakbayin ang landas ng paghihirap, kamatayan at dakilang pag-ibig ni Kristo. Bilang isang katawan sa iisang Kristo, ayon sa diwa ng temang In illo, uno, unum, in the one, we are one. Naway akayin tayo ng salita ng Diyos sa mas malalim na pananampalataya, pagkakaisa at tunay na pagbabalik loob. Ikalawang istasyon, ang pagtangis ng Panginoon sa Getsemani. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olibo at sumama ang mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato. Saka lumuhod at nanalangin. "Ama," wika niya, "kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Gayunmay hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo." Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnat niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Hawakan natin ang rosaryo at yumuko. Sa katahimikan, isipin ang isang takot o bigat na dinadala mo ngayon. Lahat naman tayo ay nakakaramdam ng takot. Hanggat maaari, iniiwasan natin ang mga bagay na kinakatakutan natin. Masasabi natin kahit papaano, nakaramdam din ng pagkatakot si Jesus. Kaya nga nasabi niya, Ama, kung maaari, ilayo sa akin ang kalis na ito. Ngunit dahil sa panalangin ni Jesus, na kaya niyang harapin ang kanyang kamatayan sa krus. Bandang huli, nasabi ni Jesus, Gayunmay, hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi kalooban mo. Tunay ngang ang panalangin ay makapangyarihan. Nakita at narinig natin ito sa pagtangis niya sa Getsemani. Mga kapatid, ang enerhiya na ibinubuhos natin sa takot ay katumbas ng enerhiya na ibinubuhos natin sa panalangin. Nasa sa atin kung ano ang pipiliin natin, kung magpapakain tayo sa takot o hihingi ng lakas mula sa Diyos upang harapin ang ating takot. Ang rosaryo, sa tuwing makakaramdam tayo ng takot, kapitan natin ito at humingi sa Diyos ng tapang upang makaya nating harapin ang ating kinakatakutan. Alalahanin natin palagi ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Manalangin tayo. Panginoon, humantong ka sa panahong wala kang ibang makapitan at walang ibang malapitan kundi ang iyong amang nasa langit. Kahit ang iyong mga kaibigan na minamahal at inaasahan ay naglaho. Turuan mo kaming matutong pumapit at lumapit sa Ama na siyang tanging makakapitan at malalapitan sa oras ng takot o kagipitan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikatlong istasyon, si Jesus sa harapan ng Sanhedrin. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Ako nga, sagot ni Jesus. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating. Nasa alapaap ng langit, winasak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan. At sinabi, Hindi na natin kailangan ang mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastangan sa Diyos.
Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Ang Sanhedrin ay ang mga pinuno noon sa Israel na siyang lumilitis sa mga tao. Sila ang sumisimbolo sa kapangyarihan ng gobyerno noon sa Israel. Para sa paglilingkod at kaayusan ng Israel ang kanilang taglay na kapangyarihan. Ngunit nang hatulan nila si Jesus ng kamatayan kahit na wala siyang kasalanan, ginamit ng Sanhedrin ang kanilang kapangyarihan para sa kanilang pansariling interes at kasakiman. Nagpagamit sila sa kapangyarihan ng kasalanan. Isa itong aral para sa mga lingkod bayan na binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang paglingkuran ang mga tao. Mga lingkod bayan, saan ninyo ginagamit ang inyong kapangyarihan? Sa paglilingkod ba o panlalamang? Sa paglilingkod ba o kasakiman? Sa paglilingkod ba sa tao o paglilingkod sa inyong sarili? Ang bawat hindi makatarungang paghatol ninyo sa mga mahihirap at mahihina ay siyang hatol na iginawad din ninyo sa Diyos. Nakikita at nararamdaman ng Diyos ang inyong mga hatol sa mga mahihirap at mahihina. Ang Diyos mismo ang siyang karamay ng mga taong pinagkaitan ninyo ng maayos at makatarungang paglilingkod. Hindi ito palalagpasin ng Diyos. Si Jesus, ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng Diyos ang inyong hinatulan, nang hatulan ninyo ng kawalang katarungan ang mga mahihirap at mahihina. At ang hatol na ibinigay ninyo sa kanila ay siyang hatol na iginagawad din ni Jesus sa inyo sa araw ng kanyang pagbabalik, sa araw ng paghuhukom. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, Ikaw ang hukom ng sangkatauhan, ngunit tinanggap mong litisin ng mga hukom na di makatarungan. Ikaw ang pinakabanal, tanging walang sala sa daigdig, ngunit tiniis mo ang pagpaparatang ng mga sutil na makasalanan. Patuloy pa rin ang walang katarungang paglilitis na inuulit sa bawat di makatarungang paghatol, kung saan pinarurusahan ang mga walang sala at pinalalaya ang may sala. Ikaw pa rin ang biktima ng ganitong kawalan katarungan laban sa mga mahihina, mga walang lakas na ipagtanggol ang sarili at ang mga walang tinig sa lipunan. Sa kanila patuloy kang nabubuhay at nagdurusa. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ikaapat na istasyon, ang paghampas kay Jesus at pagpapatong ng koronang tinik. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" At sumagot ang lahat, "Ipako siya sa krus." "Bakit? Ano ang nagawa niyang masama?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan, "Ipako siya sa krus." Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo ng gobernador at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng sangang matinik. Ginawa itong korona at ipinutong sa kanya.
Pagkatapos pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkal ng tabo. Siya ay ininsulto nila, niludluhuran at kinutya ng ganito, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hawakan ang simbolong tinik sa inyong dibdib at pumikit sandali. Alalahanin natin, may mga sugat na hindi nakikita ng mata. Sabihin natin, Panginoon, mahabag ka sa amin. Maliban sa mahabang buhay, ang isa sa mga laman ng ating panalangin ay magkaroon tayo ng mahabang pasensya. Naalala ko tuloy, may isang matandang babae ang lumapit sa akin at ibinahagi niya na mabilis siyang mainip at mabilis din siyang magalit. Tinanong niya ako, paano nga bang magkaroon ng pasensya? Sabi ko sa kanya, hingiin mo ito sa Diyos sa iyong panalangin. Tugon niya, yun nga, Father, hiningi ko yan sa Diyos, pero mas lalo akong pinadalhan ng mga taong nakakaubos ng pasensya ko. Sabi ko sa kanya, dininig na ng Diyos ang panalangin mo. Maaring tinik sila sa iyo, ngunit yun ay ibinigay sa iyo ng Diyos na oportunidad upang maging mapagpasensya. Mga kapatid, madalas ang mga taong nasa paligid natin ang mga nagsisilbing tinik sa buhay natin. Ayaw natin silang makita at makasama sa buhay. Tandaan natin, hindi lang ang krus ang naging tanda ng pagmamahal sa atin ni Jesus. Ang tinik na ikinorona sa kanyang ulo ay naging simbolo din ng kanyang pagmamahal. Mahirap man at masakit man tanggapin ang mga taong nagsisilbing tinik sa buhay natin, sila ang nagsisilbing oportunidad upang turuan tayong maging mapagmahal, maawain at mahabagin, katulad ng ginawa ni Jesus. Manalangin tayo. Ama naming lumikha sa lahat ng nilikha, ipinutong mo ang korona ng pagmamahal sa taong iyong nilalang, ayon sa iyong sariling larawan. Pinalitan namin ang iyong kagandahang loob ng koronang tinik at malupit na hagupit para sa iyong anak na sa aming nagpakasakit. Tulutan mong aming marinig ang hibik ni Jesus sa kapwa naming nananabik ng katarungan at pagpapatawad sa lahat ng naaapi. Ang bagong buhay at paghilom ay madaling sumapit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming dakilang hari. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
Ang ikalimang istasyon, ang pagtanggap ni Jesus sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Matapos kutyain, hinubad nila ang balabal at muling sinuotan ng sarili niyang damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakapagtatakang walang imik si Jesus noong siya ay kutyain at hamakin ng mga taong nagpapahirap sa Kanya. Maiintindihan natin ang katahimikan ni Jesus kung aalalahanin natin ang mga panahong dumaan din tayo sa pinagdaanan na paghihirap ni Jesus. Hindi ba't sa panahong lugmok na tayo sa problema? Yung tipong wala na tayong mahingian ng tulong o makausap, wala na tayong ibang magawa kundi ang kimkimin ang ating problema at manahimik na lamang. Maging ang ating panalangin ay natatahimik at wala na tayong masabi pa sa Diyos. Dito natin maikukumpara ang katahimikan ni Jesus. Natahimik si Jesus sapagkat siya ay nahihirapan na. Natahimik si Jesus sapagkat alam niyang patungo na siya sa kamatayan. Pero hindi dahil tahimik si Jesus ay nawala na ang kanyang tiwala sa Diyos Ama. Pagod man ang kanyang katawan at ubos na ang kanyang salita, punong-puno naman ang kanyang puso ng tiwala sa Diyos Ama na siyang nakakakita at nakadidinig ng lahat, maging ang tahimik niyang daing. Kaisa natin si Jesus sa gitna ng malaking dagok natin sa buhay. Tulad niya, huwag nawa tayong maubusan ng tiwala sa Diyos. Nadidinig niya ang malalim nating daing at panalangin, kahit na wala tayong sinasabing salita sa Kanya. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, tinanggap mo ang krus na mabigat. Isa kami sa mga nagpatong ng krus sa iyong balikat. Ikaw ang nagbayad sa nagawa naming pagkakamali. Pagpapatawad ang iyong isinukli sa aming pagkakasala. Pag-ibig ang iyong ibinigay sa aming mga pagkukulang. Kay buti mo, Panginoon, subalit ano ang aming iginanti sa iyo? Ayaw na naming magtiis o magpakasakit. Palagi kaming nakapupuna o nagbibintang. Ang aming sarili lamang ang aming kinikilala. Ang iba ay tinuturing naming hadlang sa aming pag-angat sa buhay. Turuan mo kaming maging tulad mo, O Panginoon. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ika-anim na istasyon, ang pakasubasog ni Jesus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang ligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusa na tayo dapat ang tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kaunti man. Tulad ng korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ilahad ang bato sa inyong kamay. Ito ang bigat na minsan ay nagpapabagsak sa atin. Sabihin natin, sa Diyos kami bumabangon. Bago pa man tayo ganap na matutong maglakad, maraming beses muna tayong nadapa. Kahit na malaki na tayo, ay nadadapa pa rin tayo. Ganyan din sa buhay, mga kapatid. Maraming beses na rin tayong nadapa. Maaring ang mga pagkadapa natin sa buhay ay nalugi tayo sa negosyo, hindi tayo pumasa sa exam, hindi tayo natanggap sa trabaho o kung ano-ano pa. Mga kapatid, sa estasyong ito, nakita natin ang pagkasubasub ni Jesus. Ngunit hindi siya tumigil. Tumayo pa rin siya at ipinagpatuloy ang paglalakad hanggang sa krus. Alam ni Jesus na hindi lahat natapos ang kwento ng ating kaligtasan sa pagkadarapa at pagkapako sa krus. Natapos ang kwento ng ating kaligtasan sa muling pagkabuhay. Mga kapatid, lagi nating tandaan, batuhin man tayo ng mga hamon sa buhay, maging ang pinagdaraanan man natin ay mabato at madapa sa mabatong daan, maging matatag din tayo sana na parang bato. Lagi nating tandaan, batuhin man tayo ng mga hamon sa buhay, maging ang pinagdaraanan man natin ay mabato at madapa sa mabatong daan, maging matatag din sana tayo na parang bato. Lagi nating tandaan, hindi sa pagkadapa natatapos ang ating buhay. Kaya bangon lang at magpatuloy sapagkat isinusulat pa ng Diyos ang magandang kwento sa buhay natin. Manalangin tayo. Ama naming mahabagin, bumagsak ang iyong anak sa bigat ng kanyang pinapasan. Ngunit muli siyang bumangon upang kalooban mo ay sundan. Huwag nawa kaming susuko sa pagsubok na aming dinaraanan, bagkos ay mas maging masigasig upang landas mo'y masundan. Sa aming kahinaan, ang lakas mo ang aalalay sa aming pagkaligaw. Kamay mo ang siyang gabay. Hinihiling namin ito kay Kristong para sa amin ay nagsumikap. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikapitong istasyon, tinulungan si Jesus ni Simon na taga Cirene. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Paglabas nila ng lungsod,
kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga Cirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Napadaan lang noon si Simon at pinilit na ipapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Ang sabi nga ng mga bihasa sa Biblia, hindi inilipat ang krus kay Simon. Sa halip, magkatulong sila ni Jesus na nagbuhat nito. Malamang ay mayroong ibang balak na gawin sa araw na iyon si Simon. Ngunit naantala ito dahil kinakailangan niyang tulungan si Jesus na pasanin ang krus. Ngunit ang hindi niya alam, ang krus na umantala sa kanya ay siyang krus mismo na magliligtas sa kanya. Ganito ang paglalakbay natin dito sa mundo. May mga pagsubok na bigla na lang dadating sa atin. Mga krus na hindi naman natin inaasahang dumating, ngunit kailangan nating pasanin dahil iyon ang tawag ng panahon. Krus man natin na maituturing ang mga pagsubok na ito ngayon, asahan nating hindi tayo nag-iisa sa pagpasan nito. Tulad ni Simon, kasama din natin si Jesus sa pagpapasan ng pagsubok na ito. Kung gayon, hindi tayo ililigaw ng ating kasama, si Jesus. Panatilihin nating nakatuon ang ating paningin sa ating kasama, si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, ang bundok ng Kalbaryo ay malayo pa at kinakailangang marating mo ito sa gitna ng iyong mga paghihirap at pasakit. Ngunit walang nagkusang tumulong sa iyo. Kinakailangan pang pilitin ang isang tagamasid. Tulungan mo kami, Panginoon, na matutunan naming tumayo para sa iyo. Alisin mo sa aming sarili ang takot na masangkot, ang kaduwagan sa pagdamay, ang pangingiming magbigay kung hindi magagantihan. Gawaran mo kami ng pagkatakot hindi sa tao, kundi sa Diyos kung kami natutukso sa maling ugaling pakiusapan o mabuting usapan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ikawalong istasyon, ang mga kababaihan ng Jerusalem. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nag-iiyakan at tumatangis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, tabunan ninyo kami, at sa mga burol, itago niyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin kapag ito'y tuyo na?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kung may kasama ka, hawakan ang magkabilang dulo ng tela o panyo. Kung mag-isa ka, hawakan ito bilang tanda ng iyong pagtangis sa Diyos. Sabihin natin, Panginoon,
tinatanggap mo ang aming mga luha. Madalas, itinuturing natin ang pagtangis bilang simbolo ng kahinaan. Ang pagtangis ay hindi sumisimbolo ng kahinaan. Ito ay sumisimbolo ng pagpapakumbaba. Ito ay pagpapakita na tayo ay mahina at nangangailangan ng tulong ng Diyos. Sa istasyong ito, naengkwentro ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem na umiiyak. Hindi sila pinagbawalan ni Jesus na umiyak. Sinabi ni Jesus, mas pag-iyakan nila ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga anak. Mga kapatid, kung wala na tayong salitang masabi sa ating mga panalangin, ang pagtangis sa Diyos ay isa ding uri ng panalangin. Kaya kung bigat na tayo sa ating mga nararamdaman at di na natin kaya sabihin ito, iiyak na lang natin ito sa Diyos. Ang ating mga panalangin din ang magsisilbing panyo ng Diyos upang punasan ang ating mga luha. Tandaan natin, ang Diyos ang magpupunas sa ating mga luha sa tuwing tayo ay umiiyak. Ang Diyos din ang gagawa upang ang ating kalungkutan maging kagalakan. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinayapa ni Jesus ang damdamin ng mga babaeng sa paghihirap niya ay nakiramay. Hayaan mong pagaanin din namin ang kalooban ng mga taong aming kalakbay. Matanto nawa namin na ang tunay na kapahamakan ay ang mga taong bingi sa tawag ng kapwa at ang pusong sugatan. Ikanaway aming makita sa kapwa naming hikahos at baon sa dusa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na kapayapaan ng lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikasyam na istasyon, si Jesus ay ipinako sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa."
Pinaghati-hatian ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanina mapupunta ang bawat kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood, habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Napakabigat na mga kasalanang ginawa ng mga tao kay Jesus. Ipinako siya, pinaglaruan at ginamit sa sugal ang kanyang nag-iisang damit. Kinutya siya ng mga pinuno ng bayan at sinubok pa kung ano ang kanyang kayang gawin. Sa gitna ng mapanakit na trato sa kanya ng mga taong ito, awa at malasakit pa rin ang namayani sa kanyang puso. Para sa kanila pa rin ang panalangin ni Jesus sa Diyos Ama. Kaya niyang iligtas ang kanyang sarili sa krus, ngunit hindi ito ang mahalaga sa kanya. Mahalaga sa kanyang mata ang kaligtasan ng mga makasalanang kumukutya at lumilibak sa kanya. Ganito ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Lagi niya tayong uunahin kaysa sa kanyang sarili. Laging tayo ang kanyang unang mamahalin. Laging walang kondisyon ang kanyang pagmamahal. Sa tuwing tayo ay nagkakasala, si Jesus ang ating sinasaktan at kinukutya. Ngunit nananatili siyang may malasakit at awa sa atin. Ililigtas at ililigtas niya tayo. Tayo pa rin ang magiging laman ng kanyang alalahanin hanggang sa magbalik loob tayo sa kanya. Huwag nating sayangin ang kanyang awa at malasakit sa atin. Huwag nating sayangin ang walang kondisyong pagmamahal niya sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ay hinubaran ng iyong mga kaaway. Ikaw ay hindi lamang hinubaran ng damit, kundi pati ng dangal. Tiniis mo ito dahil sa pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na hubarin namin ang ugaling mapagkunwari at pagnanasang magsamantala sa kahinaan ng iba. Bihisan mo kami ng aral mo upang makapag-alay rin kami ng buhay alang-alang sa kapwa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ikasampung istasyon. Ang nagsisising magnanakaw. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Itaas ang inyong kamay at iyuko ang ulo bilang tanda ng pagsisisi at pag-asa. Sabihin natin, Jesus, alalahanin mo kami. Minsan, nahihiya na tayong lumapit at magdasal sa Diyos
dahil sa dami na ng kasalanan na nagawa natin. Nahihiya tayo dahil sa kabila ng kabutihan ng Diyos, patuloy pa rin tayo binibiyayaan ng Diyos. Minsan, nawawalan tayo ng pag-asa na magbagong buhay. Akala natin hanggang dyan na lang tayo sa ating pagiging makasalanan. Minsan, nahihiya na tayong lumapit at magdasal sa Diyos dahil sa dami na ng kasalanan na nagawa natin. Nahihiya tayo dahil sa kabila ng kabutihan ng Diyos, patuloy pa rin tayong binibiyayaan niya. Minsan, nawawalan tayo ng pag-asa na magbagong buhay. Akala natin hanggang dyan na lang tayo sa ating pagiging makasalanan. Dahil yan na rin ang pagkakilala sa atin ng karamihan. Mga kapatid, napakaswerte natin kung gumigising pa tayo tuwing umaga. Ibig sabihin, meron pa tayong panahon at pag-asa para baguhin ang ating buhay. Dito sa mundong ito, meron pang rewind. Sa kabilang buhay, wala na. Kaya naman, huwag natin sayangin ang pagkakataon na magbago. Maging bukas sana ang ating mga kamay upang tanggapin ang kaligtasan na ibinibigay sa atin ng Diyos. Mga kapatid, nakita natin sa buhay ng magnanakaw na wala na siyang panahon magbago sapagkat nakapako na siya sa krus. Ngunit naging bukas ang kanyang mga kamay upang tanggapin ang kaligtasan na ibinibigay ni Jesus sa konting panahon. Kagaya ng nagsisising magnanakaw, maging bukas din tayo. Tiyak, sasabihin din sa atin ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Manalangin tayo. Panginoon, isang patak lamang ng banal mong dugo ay sapat na upang kami ay maligtas. Subalit tinanggap mo ang mga pahirap sa iyo ng mga walang paniniwala sa iyo. Isang imbing paghamak na ikaw ay ipako sa gitna ng dalawang magnanakaw. Dinadagdagan pa ito ng pangungutya, pagtuya at panunukso. Hindi sila nagtagumpay na pagalitin ka. Pagkus ay tiningnan mo sila ng inyong tingin na puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Hindi kami nawawala ng pag-asa na masusuklian namin ang iyong pagmamahal. Tulad ng magnanakaw na iyong pinagpala dahil nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Nagsisisi rin kami sa pagbibigay ng dalamhati sa iyo. Tulungan mo kaming magbalik loob at maglaan ka sa amin ng lugar sa paraiso. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ika-11 istasyon, si Maria at si Juan sa paanan ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, iniligtas mo ang sandaigdigan.
Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Walang pangalan ang minamahal na alagad ni Jesus sapagkat tayo ang minamahal na alagad na yaon. Ito ang turing sa atin ni Jesus. At nang sabihin ni Jesus sa kanyang ina, "Ginang, narito ang iyong anak," sinasabi din niyang hindi lang tayo mga alagad. Tayo ay kanyang minamahal na kapatid. Ibig sabihin nito, hindi lamang si Maria ang inihabilin niya sa atin, kundi tayong lahat na mga anak na ngayon ni Maria. Bawat kapwa natin ay ating mga minamahal na kapatid. Ito ang simbahang ipinanganak sa krus, simbahang binubuo ng mga minamahal na kapatid ni Kristo. Pinagbubuklod ng pagmamahal at inaalagaan na nag-iisang ina natin na si Maria. Manatili nawa tayong nagmamahalan sa isa't isa gaya ng turing sa atin ng kapatid nating si Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, hindi ba't naragdagan ang iyong pagdurusa nang makita mo ang iyong mahal na ina na nagdadalamhati dahil sa nangyari sa iyo? Ang mahal mong ina ay karamay mo sa iyong pagdurusa. Sino nga bang ina ang makatatagal kung nakikita niya ang kanyang anak na pinahihirapan ng iba? Dahil sa pagmamahal mo sa iyong ina, ay inatasan mo ang iyong alagad na matalik mo ring kaibigan na huwag siyang pababayaan. Mapalad din ang iyong alagad sa pagkakaroon ng isang ina. Salamat sa iyo, Panginoon, at ibinigay mo sa amin ang iyong ina upang maging ina rin namin. Tinatanggap din namin si Maria ng buong puso. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ikalabindalawang istasyon. Si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan sa kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idinikit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang kaalak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sabihin natin, minahal mo kami hanggang sa krus. May silbi lamang ang kandila kung ito ay may liwanag. Ngunit kung wala itong liwanag, pwede itong maitapon at maging basura na lamang. Sa istasyong ito, natapos na ang misyon ni Jesus, ang pagkamatay niya sa krus.
Si Jesus ay nagsilbing kandila upang maging liwanag sa mundo. Ang liwanag ng kanyang buhay ay nanatili hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Ngunit alam natin, bandang huli, na naig pa rin ang liwanag kaysa sa kadiliman ng kasalanan dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang buhay natin sa mundo ay hindi nasusukat sa haba ng panahon, kundi sa kalidad kung paano natin ginamit ang buhay na pinahiram sa atin ng Diyos. Si Jesus, binuhos niya ang kanyang 33 taong buhay sa magmamahal para sa atin, hanggang sa kamatayan sa krus. Hindi lang sa krus, hanggang sa magpakailanman. Mga kapatid, magiging makabuluhan lamang ang buhay natin kung namumuhay tayo sa pag-ibig. Dahil dito din tayo huhusgahan ng Diyos bandang huli. Nawa ang krus ng ating mga buhay, matutunan nating mahalin. At kagaya ni Jesus, magawa din natin ang krus na dati sumisimbolo ng kahihiyan, ngayon ay sumisimbolo ng pagmamahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naganap na ang pag-aalay, huling hininga ng iyong anak, ang minimithing sandali ng tagumpay. Ang kortina ng templo ay lubos na naiyahak, ang kadustaan ng tao na panumbalik niyang ganap. Naputol ng lubusan ang kapangyarihan ng kasamaan. Nagsisimula na ang araw ng kaligtasan. Bagaman mukhang sawi sa sugat na tinamo, ito ang tanda ng kaligtasan ng tao. Aming Amang lubos, kabanalan iyong ipagkaloob sa kamatayan ng iyong anak. Nais rin naming magpasakop. Matapos na nawa ng kanyang kamatayan, ang mga hangad naming taliwas, puno ng kasalanan. Mamuhay nawa kami upang papurihan kanyang sakripisyo sa aming inilaan. Panginoong Jesus, pastol ng kawan, kawaan mo kaming mga makasalanan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang 13 estasyon, si Jesus ay inilibing. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Inuutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at ibinalot ng bagong kayong lino. Iniligay niya ito sa sariling libingan na di pa nakalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tunay na namatay si Jesus. Ito ang pinatutunayan
ng pagbababa sa kanya sa krus, pagbabalot sa kanya ng kayong lino, at paglalagay sa kanya sa isang libingan at pagsasara nito. Ang kamatayan ang siyang pinakamalupit na kapangyarihan ng kasalanan. Ang kamatayan din ang pinakahuling bala ng kasalanan para mapigilan si Jesus sa kanyang pagliligtas sa atin. Maaari sanang iwasan ni Jesus ang kamatayan, ngunit pinili niyang maranasan ito upang ipakita sa atin na walang kapangyarihan ang kamatayan laban sa Diyos. Higit sa lahat, hindi iniwasan ni Jesus ang kamatayan sapagkat sa ganitong paraan lamang niya maipapakita sa atin na naiintindihan niya ang pagiging tao. Nauunawaan niya ang pinagdaanan ng tao, simula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan ng tao. Kaya't walang bagay ang hindi nauunawaan ng Diyos sa atin. Dahil lahat ng ating naranasan ay naranasan niya. Lahat ng ating paghihirap ay pinagdaanan din niya. Kaya't malugmok man tayo sa madilim na libingan ng kasalanan, igulong man ng masasama ang malaking bato upang pigilan tayong makalabas sa dilim ng kasalanan. Wala itong magagawa kapag si Jesus na ang siyang ating tinawag. Kusang bubukas ang madilim nating libingan at muli nating matatanaw ang liwanag ng kanyang pagpapatawad. Tawagin natin si Jesus sa tuwing lugmok na tayo sa dilim ng ating mga kasalanan. Siya ang nakakaunawa sa atin. Siya ang magliligtas sa atin. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, nagsimula ang iyong buhay sa isang hiram na sabsaban at ngayon natapos din sa isang hiram na libingan. Tinupad mo ang kalooban ng iyong Ama. Naganap na ang pagliligtas sa sanlibutan. Ibinalik mo sa tao ang dati niyang karangalan. Napanauli na ang naputol na kaugnayan ng tao at ng Diyos. Malaki ang naging puhunan mo para sa aming kaligtasan. Tinubos mo kami sa pamamagitan ng pagbubuhos mo ng iyong mahal na dugo. Tulungan mo kami, Panginoon, upang maisabuhay namin ang iyong aral at ang naging buhay mo sa lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang huling istasyon, 14 na istasyon. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ng isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon.
Ang kanyang muka ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputin ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at namulagtang animoy patay na makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Hali kayo, tignan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ipabalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita nyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagharian sila na magkahalong takot at galak at pagtakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Itaas ang inyong kamay. Sabihin natin, tunay na siya'y buhay. May nanalo na. Yan ang ating reaksyon kapag nanonood tayo ng anumang paligsahan kahit di pa man natatapos ang paligsahan. Kung nakikita natin ang isang kupunan o ang isang manlalaro, sinasabi nating agad, wala na, may nanalo na. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ang pagkapanalo niya laban sa kasalanan at kamatayan. Tunay ngang may nanalo na. Kaya naman, panghawakan natin ang muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil ito ang magsisilbing paalala sa atin upang hindi tayo sumuko sa buhay. Madalas, sa tuwing nakararanas tayo ng mga pagsubok sa buhay, iwinawagayway agad natin ang puting tela. Ang puting tela ay sumisimbolo ng pagsuko sa mga hamon sa buhay. Ngunit ang narinig at nakita nating puting tela sa muling pagkabuhay ni Jesus ay sumisimbolo ng pagkapanalo niya. Mga kapatid, tandaan natin, nanalo na si Jesus at wala nang bagay na hindi kayang pagtagumpayan pa ni Jesus. Ito ang patunay na kaya din ni Jesus na ipanalo ang mga laban natin sa buhay, sapagkat siya ay Diyos. Kaya sa susunod na sasabihin natin, wala na, talo na. Tandaan natin, hindi sa krus natapos ang buhay ni Jesus, kundi sa muling pagkabuhay. Kaya wag na tayong panghinaan ng loob, patuloy magtiwala kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sa pagsapit ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na mag-uli. Ang pagkabuhay mo ay nagpapatunay na nalupig mo ang kasalanan at nasupil mo ang kamatayan. Binuksan mo sa amin ang pinto ng langit. Tulungan mo kami, Panginoon, upang hindi kami malungkot
sa pagpasan namin sa aming mumunting krus. Naway maipamalas namin sa aming salita at halimbawa na ikaw ay buhay sa aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas na maipangaral sa iba ang iyong salita. Ako po si Father Sebastian Gadya III mula sa Society of St. Paul. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, salamat po sa pagkakataong makasama ka sa daan ng krus. Salamat sa iyong pagmamahal, sakripisyo at sa halimbawa ng pagtitiis para sa amin. Tulungan mo po kami na maisabuhay ang iyong aral na magmahal, magpatawad at magsikap na maging tapat sa iyong kalooban. Panginoon, patnubayan mo rin po ang lahat ng aming pamilya, kaibigan at kapwa, at gabayan kami sa aming araw-araw na buhay upang patuloy naming sundan ang iyong mga yapak. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at sa magpasawalang hanggan. Amen. Sa pakikilakbay natin sa daan ng krus, humakbang din tayo sa bawat yapak ni Kristo. At sa bawat hakbang, nakita din natin ang ating mga sariling daan ng krus sa buhay. Ang ating mga pagod, sakripisyo, at mga dinadalang pasanin sa buhay. Nawa po sa bawat hakbang na yaon, napagtanto ninyong ang inyong lakas ay hindi nagmumula sa sarili ninyong lakas, kundi kay Jesus na siyang kalakbay natin sa daan ng buhay. Ito ang lubos nating dapat na ipagpasalamat. Tunay nga na hindi tayo nag-iisa, dahil tayo ay iisa sa iisang kalakbay natin, si Jesucristo, ang ating lakas, ang ating tagapagligtas. Maraming salamat po mga kasambuhay. Kasama si Father Sebastian Gadya III, SSP. Ako po si Father Oliver Berhel, PAR, SSP. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.